Pinag-usapan namin ni Daryl itong pinagkakatakutan, natataranta, napapraning yung mga magulang dito sa Roblox na ito. Ito ho, para mas maintindihan po natin ang nangyayari dahil naiintindihan ko based dun sa mga research work ay kinausap na sila ng CICC itong Roblox na ito eh. At alam ko itong balitang ito noong pang bago mag-Holy Week. Kumustahin natin yung pag-uusap at ano ngayon at yung mga nagtatanong tungkol dun sa failed mass shooting dun sa Laguna. Ito, makukumpirma ni Executive Director ng CICC, si Yusek Renato Aboy Paraiso. Yusek, magandang araw. Magandang umaga po sa inyo, sir, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood po. Yan. Kumusta na po yung aming kasama dyan na si Gia? Okay naman po. Medyo na-overwhelmed pero nakapag-adjust na. One of the most productive employees so namin. Yun. Kaya nga umalis dito yan dahil hindi magka-boyfriend. Baka pag nandiyan na, overwork pa rin. Wala na rin talaga. Wala na mag-asa si Gia. Wala na mag-asa si Gia. Ay, nako. Okay. Yusek, ito muna. Yung talagang napaparaning itong mga magulang na nagme-message sa amin at tumatawag sa akin yung mga magulang. Kumusta na ho yung pag-uusap at yung pakikipag-negotiate, pakikipag-communicate ninyo sa team po ng Roblox dito po sa Pilipinas? Well, Sir Dennis, nung nakipag-usap sila last... I think it was on the 7th, nung last Monday po. Maganda naman yung naging usapan namin, naging productive, at kaya nga ako nag-lead siya do sa hindi pagtutuloy nung execution ng ban ng April 10. So nagkaroon ng indefinite extension itong roadblocks. Kasi may mga commitment sila. Unang-una, magsiset up sila ng rep office here. Pangalawa ho, they agreed that they will look into ang tawag dito, integration of the field system with the ang pinaka-importante dito yung age verification ng roadblocks Tama. Sir, para kasi yung ginagamit nila ngayon yung persona AI lang, titingnan lang yung mukha tapos malalaman na nung AI ano yung age mo. So parang sa atin maraming nakakalusot pagdating do sa sistemang yun, no. In fact, na-prove na natin yan. And thirdly, ito naman yung immediately executable na nagagawa naman natin is yung magkakaroon tayo ng green lane with them para sa dalawang purpose. Una, to take down harmful contents within their platform. And second, para malaman natin yung credentials ng mga threat actors na makikita natin dyan. Yung, when we say threat actors, mga pedophiles, mga gano'n, mga extremists na makikita natin sa platform nila. Doon ho sa pakikipag-usap ninyo, Yusek, dito po sa grupo ng Roblox, are they aware of what's happening? Kung aware po sila, gaano sila ka-aware sa nangyayaring masama na epekto sa mga kabataan, Yusek? I think they're aware kasi, to be honest, no? Hindi tayo unang bansa. Una-una, hindi tayo unang bansa na nag-threaten na mag-ban sa kanila. Tama. At hindi tayo yung unang bansa na talaga nag-ban sa kanila. I can name 5 countries na binano na ho talaga sila. At even within their parent country, kung saan sila nakaregister, several states have already filed lawsuits against them. So they know there's a problem with their platform. In fact, that was an admission given by Roblox nung nagkita-kita ho kami. Kaya nga, tinitingnan nila kung paano ma-improve yung system nila. And based on that conversation, kahapon lang or nung isang araw lang, naglabas na naman sila yung Roblox Kids, Roblox Advanced, kung saan po kinategorize na nila. Pero sa atin, syempre, papanatilitin pa rin natin na in the Philippine setting, ito yung problema namin So, kailangan talaga mag-comply kayo dito. So, dapat this week, there was supposed to be a continuation of that conversation. At para makita na natin yung roadmap, paano yung implementation ng mga commitments. And hindi naman, tama naman sina Senator Risa kahapon, at saka si Senator Army, hindi pwedeng oo lang, nag-usap lang, tapos na. Hindi, kailangan may definite timeline. Kailangan yung implement yan. Tama. Okay. Still on the awareness, Yusek, nung nagkita ho ba kayo ng Roblox, sila po ba ay gumagawa na ng paraan o ano yung mga paraan na ginagawa nila dahil sa mga problemang ito? Nagtuloy-tuloy ho ba yun? At kailangan pa po ba talaga na ang gobyerno po ang kumuha ng pansin o sabihin sa kanila kung ano nangyayari, Yusek?
Tama po, parang alam nila yan, and continues to be fair kay Roblox, continuously evolving yung mga safety mechanism nila. Although nakikitaan natin na kulang talaga. Una-una yung age verification na yan. Sobrang hindi effective niyan eh. Tama. Kasi if you're basing your age verification on facial recognition or yung AI to determine paano yung mga baby face katulad nyo, boss, di ba? Parang, Well, lulusot na teenager eh. Oo, di ba? oo. Sa mga kapag-usap kayo. saka AI, yung sinabi mo kanina, Yusek, na AI na lang talaga ang ginagamit. Oo. So walang pinagbabanggaan ng single source of truth na tawagin natin, no, Sir Dennis, no? Yung ibig sabihin sa atin, ang pwede natin gamitin yung system natin, yung national ID natin as a single source of truth. That would be an effective tool. So yun yung sinasabi natin sa kanila na when their enhancements are being done, kailangan nakabase yan doon sa, hindi lang basta AI, hindi lang, kailangan may source of truth talaga para wala nakakalusot. Oo, kasi... Second to. Oo, sige, go ahead. Go ahead. Go ahead po. Hindi, Kasi buhay na ho ang pinag-uusapan din eh. At hanggang kailan po yung programa na pinag-usapan po ninyo, Yusek? At habang ginagawa po yung programa dito ho para harapin tong problema, sila po yung magtutuloy-tuloy, Yusek? Oo, yun naman na inaano natin, no? Parang kasi may maganda naman talaga nagagawa yung Roblox kasi it's an avenue for creativity to make, di ba, yung mga developers natin kumikita dyan, especially yung mga Filipino community natin. Tama. So, ayaw natin na arbitrarily tatanggalin yan. Pero kung halimbawa naman po, hindi tumugon na Roblox at ang sinasaalang-alang natin yung kinabukasan, safety ng ating mga kabataan in kahit anong test, yung balancing of interest test natin, mangingibabaw talaga yung safety at kapakanan ng ating mga kabataan. So, magpapasensya na tayo sa mga nakikinabang kay Rob. Sorry. Diba? Ayaw using yung Roblox, not up to par with our standards. So, ano ang mangyayari? So, again, although Roblox is doing something, for us, kulang. Oo. Okay, Yusek, siguro, here's my last question. Kwento nga po ng maiksi yung regarding po doon sa mass shooting doon sa Laguna. Paano ho na-intercept ng gobyerno ito? So, we have to give credit ho sa grupo ni na General Wilson Asueta ng PNP-ACG. So, nag-operate sila, nakita nila na at natuntun nila itong mga kabataan na to at nung inimbestigahan nila, kaya naman nagkaroon ng focus sa Roblox na imbestigahan natin na doon nagsimula yung grooming ng mga bata, doon sila unang ni-recruit. Kaya nagkaroon tayo ng focus kasi nakakapag-usap pala yung mga bata. Kasi sasabi ng Roblox, within your age group lang ang pwede mong kausapin. For example, mga below 5, mga below 9, ganun na specific age group. Pero kami mismo, nakapag-register kami as a 7-year-old at yung mga nakikita namin content, violent content, tsaka yung mga So, yun yung nangyari din doon sa na-rescue ng mga kabataan ng PNP, no? Tapos noon, nala sila sa ibang chat platform para freely makapag-usap sila, nakapagbigay yung mga nag-recruit sa kanila, ng mga radicalization videos, yung mga indoctrination videos, nagturuan din sila paano gumawa ng mga homemade bombs, tapos natuto sila paano mag-purchase ng firearms. Yung iba nga, nahulihan ng mga para do sa nagpa-practice na with airsoft rifles daw eh. So, yun yung kinabahala natin at it's leading up to a terroristic act of yung mga mass shooting natin. Hay, nako. Yusek, hindi ho ito magiging last. Tatawagan namin kayo ulit kasi mo-monitor ho namin itong development ng kasong ito. Of course, sir. Anytime po. At maraming salamat talaga sa mga katulad yung mga programa na, syempre, ang pinaka-pangunahin natin na sandata against any forms of online harms, whether it's scams, eto mga usapin sa Roblox, sa mga platforms, mga dangers sa mga platforms, is yung education talaga ng mga kababayan natin. At malaking bahagi ho kayo ng aming trabaho. Sir Dennis, thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po, Yusek. Thank you. Thank you po. Abay po. Executive Director ng CICC, si Yusek Renato Aboy Paraiso.